Showbiz fanatics, Carla Estrada, abay may resback sa mga taong umaaway, Tila baga galit na galit sa mga taong umaaway at nang iintriga kay Daniel Padilla. Ang latang yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. And please don't forget to hit the all para ikaw ang unang-una makakapanood sa lahat ng ating mga updates. Bago tayo magpatuloy sa ating updates for today's video, ay nais ko po muna magpasalamat of course sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nagmamahal at sumusubaybay sa ating pong mga updates. Maraming salamat po. And for today's video, ito na pag-usapan natin dahil meron pong mga nakarating na balita po sa atin mula sa Abante News. According dito ay bilang isang ina ni Daniel Padilla na si Carla Estrada ay alam naman natin kung ano po yung pinagdadaanan nilang mag-ina pero nananatili silang tahimik. Pero isang bagay pong hinangaan ng ilan sa mga press people dito kay Miss Carla. Kasi sabi doon kahit daw di umano kaliwat kanan ng issue kay Daniel, si Carla Estrada daw ay di umiiwas sa press. Believe talaga ang lahat kay Carla Estrada na nanay ni Daniel Padilla kahit kaliwat kanan ang issue kay Daniel ngayon dahil nga sa breakup nito kay Catherine Bernardo ay hindi naman umiiwas sa press si Carla. Nang magkita nga kami, according po dito, na sa 13th wedding anniversary party ni na OG Regine Velasquez Alcacid, ang nanay pa mismo ni Daniel ang tumawag sa amin. Kumbaga si Miss Carla Estrada pa mismo ang tumawag sa mga press people. Talagang siya pa yung nangamusta, diba? Kung iba-iba kasi yun, iiwas talaga siya, diba? Pero this time, Carla Estrada, siya pa yung tumawag. Sabi niya doon, Mare, kamusta na? Say ni Carla sa amin, ang paboritong tawaging Mare, ang kanyang mga kaibigan, kakilala sa press. Ganon pa nga rin si Carla, chika-chika, nangangamusta at pinapasalamatan din kami na marahil ang tinutukoy niya ay tungkol sa pagiging neutral namin sa mga isyong naglalabasan nga sa kanyang anak na si Daniel. Kasi nga 'di ba sa dami po ng mga issue na naglalabasan ngayon na talagang dinudurog itong si Daniel Padilla nang hindi po lumalaban si Daniel. Maging si Carla Estrada, tanging mga piling-piling press people lamang ang nagiging neutral patungkol sa issue. Payo naman namin kay Carla, pakatatag na lang at huwag paapekto sa mga issue lalo na sa mga imbentong intriga sa kanya pati sa anak. Sabi niya, salamat, sabi nga namin kay Carla, tamang ginagawa niya na tuloy lang ang ikot ng kanyang mundo, na hindi siya umiiwas na makisalamuha sa mga tao. Dagdag pa niya, in fairness, you're looking good, mukha kang fresh and happy. So, sabi po yan ng ilan sa mga press people, despite the fact that itong si Carla at saka si Daniel Padilla ay umaharap sa matitinding pagsubok. Kumbaga ito na talaga yung masasabi mong matinding pagsubok kay Daniel at sa kanyang ina kasi kung nasasaktan po si Daniel sa lahat ng mga pinagdadaanan niya ngayon, doble po ang sakit na nararamdaman ng kanyang ina dahil yun pong ang puso ng isang ina. Pero according po sa ilang source, ito naman pong si Carla ay bagamat happy po siya and blessed dahil po kahit na medyo malamlam ang career ni Daniel Padilla ngayon dahil may mga endorsement talaga na umamin na tinanggal sa kanya katulad ng Pepsi, ng ilan sa mga branches ng KFC kasi si Catherine Bernardo nilabas niya po yung kanyang parang endorsement sa KFC and I do not know kung kasama dito or isa pa rin sa endorser itong si Daniel kasi wala pa naman silang nilalabas na statement patungkol sa bagay na yan. So katulad po ng isa pang interview dito kay Carla, umamin siya na talagang galit po siya sa isang tao pero hindi niya po tinukoy kung sino po tong tao na to. Basta ang sinabi niya, pinangalanan niya lang na kaibigan daw di umano ito dati ni Daniel. Sabi niya, galit daw si Carla Estrada sa isang taong umaway sa anak niyang si Daniel Padilla. Pero nagpipigil lang daw ang Queen Mother. Ang tagal daw kasing nakisama ni Daniel sa dating kaibigan at ang nangyari lang daw ay na-late ng anak ni Carla sa pagkikita nito sa taong yun na naging dahilan ng hindi na nila pag-uusap. Kwento nga raw ni Carla,
pakikisamang ginawa si Daniel sa dating kaibigan. Pero dahil sa pangyayaring yun, at parang naging napakasamang kaibigan na raw ng kanyang anak. Na-late kasi si DJ doon sa usapan nila. Sabi niya, 2 hours yata. Ipapakilala kasi ng taong yun si DJ sa mga kaibigan niya. So dahil doon sa 2 hours late ni DJ, nagalit na yung ex-friend niya. Hindi na sila nag-uusap. Sumamari ng loob ni DJ dahil nagsumbong pa kay Kat. Sabi niya, Catherine Bernardo, chika ng taong nagkwento sa amin. Parang mortal sin nga raw ang nagawa ni Daniel sa pagkakalit niya sa usapan nila ng kanyang kaibigan. So, sa kwento namang ito, sa balitang ito ng Abante News, ay wala pong pinangalanan itong si Carla Estrada patungkol po dun sa taong umaway kay Daniel. Pero isa sa mga itinuturong itinuturong personalidad ay si Mr. Dominic Roque, no? Kung matatandaan ninyo is nagsabi na si Dominic na parang they are not in good terms ni Mr. Daniel, kaya nga hindi siya invited doon sa kasal na hindi natin alam kung matutuloy pa. So, kayo po, ano pong saloobin ninyo patungkol dyan? Comment down below. At dahil dyan, mag-react tayo ng ilan sa mga komento naman ninyo patungkol sa ating last update. So, magbasa tayo ng inyong mga komento. Unang komento na nanggaling po sa isang user. Sabi niya, Miss Catherine Bernardo is a blessing to the new generation. She's brilliant in her speech, very powerful women of the now generation, worthy of emulation, and very good role model to all, mapabata, matanda sa lahat. I love you, Kat, so much. Ayan. So, ito po yung panahon na kung saan talagang pinakita ni Catherine Bernardo na talagang she really know how to carry herself, no, despite the fact of all the issues that was surrounded by her. So talagang makita natin na talagang according to them na nagtapos yung kanilang relationship ni Daniel lang may respeto sila sa isa't isa. And another comment, sabi naman po ni It's Marge, marami kasing advance mag-isip, link agad kay Mr. Jericho. Lahat na lang makasama ni Kat, may issue from Aldens last year, Donnie and JR this year, tama na. Nakakababa ng moral, hindi siya ganong babae. Ayun. So, diba parang nilinaw po natin sa ating mga updates na talagang kung nakikita man natin na spotted itong si Jericho at si Miss Catherine Bernardo, it doesn't mean na may something na sa kanila. So, kaya po yun nangyari kasi parang aksidente lang na talagang nagkaroon sila ng schedule to mga parang hindi sinadya, wala sa sa itinerary niya na magkakasabay silang mag-workout. Sabi naman ni Sapura Upbit, this is the real legit brilliant actress, an empowered women in her speech. That's why I admire you most, Kat. Keep shining and stay beautiful. I and kind to your surrounding. God bless. Ayan. So, ito po yung kanyang komento patungkol kay Miss Catherine Bernardo. Ang dami nga talagang humahanga kay Catherine, no? Talagang sobrang, kumbaga parang naging siya, role model siya sa lahat, no? Kahit po sabihin na natin na tao lang din naman si Catherine, di naman talaga siya perfect. Pero talagang ang daming humanga sa kung paano niya kinicarry yung sarili niya despite of all the pain. Sabi ni Grace Avalle, makikita sa mata ni Kat ang sobrang sakit. Pero mahal niya pa rin eh. May kahirapan sa pag-move on, mali natin, time will heal. Maybe muli magtagpo ang dalawa na kung saan kapwa matatag at matibay na. Alam kong sa kabaitan ni Kat, open arms pa rin ito sa mga pagkakataon. Need lang ng time para lubos na mapatunayan ng wagas na pagbabago. Ayun. So ito naman po yung kanyang komento patungkol sa bagay na yan. As I've said, lagi po sa akin po mga updates, diba? We never know, no? Hindi natin alam ang pwedeng mangyari bukas eh. Maari ngayon, maari nasasaktan sila. Malay mo in the future, diba? Hindi natin alam kung ano magiging kapalaran at magiging desisyon nilang dalawa sa kung magpapatuloy pa ba sila or hindi na. Pero sinakikita ko kasi kay Daniel, talagang makikita mo na may regrets dun sa mga nangyari, diba? Although hindi natin alam talaga yung totoong dahilan, pero let's pray na talagang maayos po silang dalawa, diba? Although maayos naman sila kasi magkaibigan silang dalawa, pero yun nga, let's hope and hope for the best para sa Katniel.